Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Hindi sapat na magkaroon lamang ng approval ng leader ng clan. Kailangan mo rin ang pahintulot ng mga matatanda. Napakunot ang kanyang noo habang binabelang ang tingin sa ating bida, ang boses ay naging mas matatag. At tulad ng alam mo, hindi ka gaanong gusto ng mga matatanda. Baka dapat mong isaalang-alang na umatras na lang muna ngayon. Ngunit ngumingiti lang ang ating bida ng mahinahon at sumagot. Naisip ko na po ang mga alalahanin ninyo, tito. Kaya't sinabi po ng aking ama na may kondisyon. Tumilt si Jong ng kanyang ulo, naguguluhan. Kondisyon. Tumango ang ating bida ng dahan-dahan. Oo. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mata ng kanyang tiyuhin, ang boses ay tapat at matatag. At upang matugunan ang kondisyong iyon, kailangan ko po ang inyong tulong. Binuksan ng ating bida ang pinto ng maluwag at pumasok na may halatang kasiyahan. Ang tagal ko nang hindi nakapunta dito, sabi niya habang nakangiti. Habang naglalakad, nagsimula siyang mag-ikot ng mga braso at mag-stretch ng mga balikat. Siguro kailangan ko munang mag-warm up. Biglang narinig ang mabilis na mga yapak na dumaan sa pasilyo. Ang mga mata ng ating bida ay nagpakita ng walang magawa at pagsuko. Nandyan na siya, isang dramatikong swing at dumaan si Jowa sa pinto. Ang mukha niya ay nagliwanag ng isang maliwanag at masayang ngiti. Aking mahal na pamangkin, ngunit mabilis din itong nagbago at naging isang matinding galit. Ang boses niya ay bumaba sa isang galit na parang pagkagalit, at bawat salita ay binitiwan ng matalim, ikaw, batang pasaway. Bago pa makasagot ang ating bida, bigla siyang nilapitan ni Jowa. Hinawakan siya sa kwelyo at hinagis siya ng magaspang. Hindi ka kapani-paniwala. Dapat ay ako muna ang binisita mo. Hindi ka marunong magpasalamat. Habang nagpanik, paulit-ulit na pinagsasampal ng ating bida ang mga braso niya, sumisigaw, abala po ako. Hindi ko po kayo agad na nakita. Sa wakas, binitiwan siya ni Ga, at nagpout ng may kasamang paninibugho. Alam ko, binisita mo muna ang pangalawang tito mo. Hinaplos ng ating bida ang kanyang napakasakit na leeg at nagbulong ng talo, serious po, akala ko mamamatay ako ngayon lang. Trabaho lang po yun. Tumagilid si Ga, nilagay ang mga kamay sa kanyang mga balakang, at tiningnan siya ng dramatiko. Laging umaalab ang bibig mo sa tita mo, ha? At ikaw na tumatakbo-takbo na nagte-training para maging mandirigma. Kailan ka ulit balak dumalaw sa akin? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jowa, naging seryoso na at itinutok ang buong pansin sa ating bida. Ngunit sa halip na muling pag-alitan siya, inabot niya ang buhok ng ating bida at mahinahong pinisil ito, ang pride ay sumak sa kanyang ekspresyon. Talaga namang lumaki na ang pamangkin ko. Parang doble na ang lakas mo. At mas matibay na rin ang mga energy channel mo. Lumigaya ang ating bida at hindi nag-atubiling ibahagi ang kanyang mga progreso. Nakamaster na po ako ng lahat ng aura skills na itinuro sa akin. Kumislap ang mga mata ni Jowa sa kasiyahan. Talaga, ibig sabihin, umabot ka na sa level ng 3-star mage. Laminga siya ng may ngiti at nagsimulang maglakad papunta sa mga estan. Pero, kailangan mo pa ng konting polishing. Buti na lang at may konting regalo ako para sa'yo. Palingan siyang sumulyap sa ating bida ng may mapanuksong ngiti. Sweetheart, natapos ko na ang incantations para sa ibang aura skills. Subukan natin ito ngayon din. Mabilis na itinaas ng ating bida ang kamay bilang protesta. Tita, pasensya na po, pero sa tingin ko po ay hindi ko po kaya ngayon. Huminto si Jowa sa kanyang mga hakbang. Ha! Tumingin siya ng kaunti na may kasamang guilt habang nagsisimulang magpaliwanag. Ngunit bago pa man niya matapos,
Muling bumukas ang pinto. Medyo magiging abala ako ngayon, isang pamilyar na boses ang umabot sa buong silid, kaya't parehong huminto ang ating bida at jowa. Sabay silang lumingon upang harapin ang pumasok. Bantayan mo na naman ang iyong kapatid, ha? Ang magaan na mga yapak ay umalangaw sa sahig habang si Mungjung ay pumasok na may mainit at malumanay na ngiti. Tumili ang ating bida sa gulat at pagkakakilanlan. Kuya, sa loob ng isang training room na puno ng kagamitan para sa labanan, umabot ang matatag na boses ni Ja. Hindi ba't sinabi mong masyado kang abala? Inatake niya si Mungjung ng mga pokang, galit na galit. Ang tanging nagawa ni Mungjung ay magbigay ng helpless na ngiti. At ngayon, nandito ka na naman para sanayin ang iyong nakababatang kapatid. Sinungaling. Hinaplos ni Mungjung ang likod ng kanyang leeg at mabilis na sumubok magpaliwanag. Oo, abala ako, pero tinulungan pa rin kita sa pag-organisa ng mga incantation, di ba? Nang makita ito, ang mood ng ating bida ay bahagyang bumaba. Habang nag-iisip ang ating bida sa kanyang sarili, pati ang abalang kuya ko, tumulong pa sa akin. Ngunit pagkatapos, tumingin si Mungjung sa kanya at nagsabi ng tapat, pero, magaling ang mga notes mo. Malaki ang naitulong sa akin sa aking training. Nagbigay ang ating bida ng isang mahiyain na ngiti. Talaga, masaya akong marinig yan. Haha, kumislap ang mga mata ni Mungjung ng init habang nagtanong, pero, ayos ka lang ba? Lumapit si Mungjung ng kaunti, at ang sagot niya ay malabo at misteryoso. Oo, ayos lang ako. Ngunit pagkatapos, ipinatong niya ang isang braso sa mga balikat ng ating bida at mahinahong pinisil ang kanyang ulo. Pumunta ka sa Chian Waizen nang hindi mo sinabi sa akin. Tumawa ang ating bida. Pasensya na, tito. Nasa mission ka noon, sabay ngiti ng maliwanag habang niyurakan ni Mungjung ang kanyang buhok, at dagdag pa ng ating bida. Pagbalik ko, tinawag agad ako ng ama ko. Naalala ni Mungjung ang sandaling iyon, tumayo sa study kasama ang pinuno. Kailangan mong turuan ang pinakamabata ng mga batayang martial arts. Gagawin mo ba ito? Laking gulat ni Mungjung sa biglaang hiling na iyon, kaya't tanong niya, inwardly. Isip niya, mas matututo siya sa akin kaysa sa kahit sinong mga matatanda. Hinaplos ni Mungjung ang kanyang baba at iniisip, sabay dagdag ng tahimik, pero hindi siya ang tipo na mag-aalala tungkol sa mga bagay na ganyan. Sa huli, yumuko siya ng malalim at sumagot, oo, ituturo ko. Nang ilagay niya ang kamay sa pinto, tinawag siya ng pinuno. Dapat magsimula ka ng maghanda. Lumilingon si Mungjung at ngumiti ng banayad. Salamat po, sir. Habang naglalakad sa loob ng bakuran, malalim sa pag-iisip, nagmuni-muni siya. Ang bloodless dream, kahit ako, hindi pinayagang tanggapin ang hamon na iyon. Ngunit sa paraan ng kanyang pag-usad, isang ngiti ng kasiyahan ang sumat sa kanyang mukha. Ngayon ko naiintindihan kung bakit ako pinili niyang turuan siya ng pundasyon ng martial ng pamilya. Hindi na lang ito tungkol sa training. May isang hindi nasabi sa pagitan nilang dalawa, isang pag-unawa. Gusto niyang magka-inspirasyon sa pamamagitan ng panunood sa pinakamabata. O baka gusto niyang magpasimula ng kompetisyon. Habang matatag na naglalakad si Mungjung sa malawak na pasilyo, naisip niya, sige, kailangan kong makita ng aking mata kung gaano siya kalayo na. Pagkatapos ay inilagay niya ang kamay. Mahinang inilapat ni Mungjung ang kamay sa ulo ng ating bida, 20 taon, o siguro 10 lang. Baka mas mabilis pa siyang makahabol kaysa doon. Tumangala ang ating bida kay Mungjung at tapat na nagsabi, pasensya na po at naistorbo ko kayo habang abala po kayo. Inalis ni Mungjung ang kamay at sumagot ng may nakatulong na ngiti, walang problema. Ngayon, ako lang ang may oras at may hawak ng Menheo Gaogen. Sa loob ng kanilang katawan, patuloy na dumadaloy. Ang enerhiya, tanda ng namamana nilang lakas. Ang mga pangunahing teknik, lihim na pamamaraan, at pinakamataas na kasanayan ng Sunuk Clan, na ipinasa sa bawat henerasyon,
ay nagtaglay ng isang pamana na tinatawag na kompletong transmisyon. Isa ito sa mga kinakailangan ng kanilang ama para sa sinumang tatahakin ang suno-martial path, ang pagsasanay sa mga pundasyon ng kanilang angkan. Pinag-ayos ng ating bida ang buhok niya, na hindi pa rin sigurado, at nagtanong, pero ikaw ba talaga ang magtuturo sa akin ng lahat, kuya? Wala bang mga matatanda sa akademya para dyan? Nagblink si Mungjung, nagulat. Akala mo ba talagang bibigyan kanila ng tamang lessons? Hinaplos niya ang kanyang noo at nagbigay ng kalahating ngiti. Sasabotahe kanila, aambusuhin kanila sa mga naming ceremonies, babangungutan kanila sa promotion exams, ibabagsak kanila sa pinakamababang beginner classes. Laking gulat ng ating bida sa bagong pananaw na ito. Tumingin siya kay Mungjung at tapat na nagsabi, talaga pong salamat sa lahat. Nauunawaan ni Mungjung ito at pinatungan ang balikat ng ating bida ng magaan. Oo, ngunit ang tingin niya ay naging mas malalim at mapanuri. Higit pa rito, talagang lumaki na siya. Tiningnan niya ang ating bida, hindi lang ang batang kapatid na kilala niya, kundi isang taong puno ng enerhiya at potensyal. Dati, malinaw kong nakikita ang agos ng mana sa kanya kapag nakatutok ako. Pero ngayon, hindi ko na kayang hulaan ito. Tumawa siya at niyurakan ang buhok ng ating bida, ang mga mata ay puno ng pride. Ngunit, siguro hindi ko naman aayaw kung makahabol ka sa akin. Ipinagmamalaki kita, maliit na kapatid. Nang marinig iyon, tanging napabuntong hininga na lang ang ating bida, ngunit tila si Yong. Hindi na talaga tumutok si Mungjung sa ating bida. Gusto ko pa rin maging kuya na laging tinitingala mo. Ngunit bago siya makapagtapos, biglang dumaan siga sa pagitan nilang dalawa. Ang mukha ay may anino at ang boses ay mababa na may halong biro at banta. Ikaw rin. Tapos ay sumigaw siya, halatang inis na inis. Naglilibang kayo habang ang mga matatanda ay nag-uusap. Agad na sumabat si Mungjung upang kalmehin siya. Huwag ka nang magalit, tita. Huwag ka na magalit. Nagpout siga ng dramatic at umiwas na. Sige, aalis na ako. Hindi niyo naman ako pipigilan. Ha! Biglang naalala ng ating bida ang isang bagay at tinawag siya. Makikita tayo mamaya sa dinner, di ba? Bumaling siga pabalik, ang mga mata ay galit na nakatitig. Hindi ba't sabi mo magta-training ka? Magta-training ka pa ng hating gabi, di ba? Sumagot ang ating bida ng ngiti na agad nagpawi ng kanyang inis. Ang training ay isa, pero ang mag-aral kasama ka ay ibang bagay. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Ga na magbukas ng isang ngiting puno ng pagmamalaki. Matuto mula sa isang kilalang eksperto sa mana studies. Paano ko naman papalagpasin yan? Pasensya na, tita, pero maghintay ka lang ng kaunti. Sabi niya na may ngiting mayabang, anong choice ko? Mahirap maging sikat, pero bibigyan kita ng pagkakataon, papatawarin kita. Pumunta siya patungo sa pinto, ang ngiti ay hindi pa rin natatanggal sa mukha at nag-wave habang nagsabi, sige na, aalis na ako kasi mabait ako, hindi dahil malapit na ang palabas na gusto ko. Magalang na nag-wave ang ating bida pabalik, oo, alam po, tita. Pagkatapos ay hinaplos niya ang kanyang noo at huminga ng maluwag. Ayan, tapos na siya. Sa sandaling iyon, mahinahong kinuha ni Mungjung ang kanyang espada, ang maliit na ngiti ay nanatili sa kanyang labi. Ngayon, makakapagsimula na tayo ng seryosong training. Ang kanyang blade ay kumikislap ng matalim, malinaw na pina-precise ang pagkakagawa. Pagkatapos, sa isang biglaang pagbabago ng tono, naging seryoso siya at nagsalita ng matatag. Sige, simulan na natin. Upang matugunan ang mga kondisyon na itinakda ng ama sa atin sa pagharap sa kanya, nag-focus din ang ekspresyon ng ating bida. Sumimangot si Mungjung at nagpatuloy, ituturo kita gamit ang lahat ng aking makakaya. Sa training room, ang tunog ng mga salpukan ng mga armas ay paulit-ulit na umuukit sa hangin. Lumipas ang isang linggo sa Sunmo Estate, at ang pangunahing pagsasanay ng ating bida kasama ang kanyang kuya ay walang katulad na tindi.
Isa-isa, walang tigil na isinagawa ni Mungjung ang mga palo, at matindi ang sagot ng ating bida. Sa isang malakas na swing, tinamaan ni Mungjung ang espada ng ating bida, dahilan upang mawalan ito ng balanse at mag-atras ng ilang hakbang. Ang mga sandali ng pagtuturo ng tamang posisyon o teorya ay mabilis at panandalian, halos kasing bilis ng isang hinga. Ang ating bida ay kumagat sa kanyang mga ngipin habang dumulas sa sahig, hirap na panatilihin ang kanyang tindig. Walang oras para magpahinga, sapat na ang isang hinga lang. Isang kamay ang nakatukod sa lupa, at ang kanyang ulo ay nakayuko, habol ang hininga mula sa pagod. Pakiramdam niya, hindi ito isang leksyon kundi isang tunay na senaryo ng laban. Si Mungjung ay tumayo ng kalmado, hawak ang espada sa isang kamay at ang kabilang braso ay nakatago sa likod, lumalabas mula sa alikabok ng hindi binabago ang ritmo. Naniniwala akong mas may kahulugan ang mag-engrave ng mga leksyon diretso sa katawan mo kaysa sa pagtuturo lang gamit ang mga salita, sabi niya ng malamig. Ang mga mata niyang may orange na kulay ay kumikislap habang tinitingnan ang ating bida. Nanunood ka gamit ang iyong mana ay, hindi ba? Kung ganon, gawing makabuluhan ito. Sa mga salitang iyon, ibinagsak ng ating bida ang espada sa lupa. At umungol ng mahirap habang itinulak ang sarili upang makabangon. Hey! Isang matalim na hakbang pasulong, tumakbo ang ating bida patungo kay Mungjung, sumisigaw. Ha! Matapos itulak ang espada ng tiyak at determinado, nakita niya ang agos ng mana sa kanyang mana ay, ngunit ang katawan niya ay nahirapang sundan ang naiisip ng kanyang isipan. Ang mga mata niya ay kumislap ng maliwanag na pula habang nagsimula siyang magpamalas ng sunod-sunod na mga atake mula sa mga anggulo na hindi pangkaraniwan at lumalabag sa mga limitasyon ng katawan. Ang mga kalamnan niya ay sumisigaw sa protesta. Ang mga kasukasuan niya ay halos hindi na kaya ang bigat ng strain. Biglang umabot ang boses ni Mungjung, kalmado at nakakabigla. Tumpak, inisip mo na ang galaw na iyon ay lampas sa iyong limitasyon, hindi ba? Nagulat ang ating bida at instinctively umatras, ang mga mata ay malaki sa hindi paniniwala. Si Mungjung ay mabilis na nakalapit, ipinapress ang espada ng delikado malapit sa mga mata ng ating bida. Malika, sabi ni Mungjung. Ang katawan ng isang lemon na inapo ay mas malakas kaysa sa akala mo. Pinatalas ang tingin ni Mungjung, at sa isang kisap mata ng pulang liwanag sa kanyang mga mata, damapa siya pabalik, sabay iwas sa atakeng tinutok sa kanya. Kumilos, utos ni Mungjung. Nagulat ang ating bida habang pinapanood si Mungjung na maiwasan ang kanyang atake. Dumating ka na ba hanggang dito? Bulong niya. Pagkatapos, hinawakan siya ni Mungjung sa kwelyo at hilahin siya ng malakas. Matibay na pundasyon, mabilis na pagsipsip. Narinig mo na ba ang bata na kayang magpatupad ng ganitong mga galaw, naiisip ni Mungjung. Bumagsak ang panlabas niyang balabal sa lupa habang inangat niya ang mga manggas ng kanyang kamiseta. Sige na, sabi niya, ang mga mata ay kumikislap sa hamon. Mukhang kaya mong makipagsabayan. Taas natin ang hirap. Sa isang malikot na ngiti, mahigpit na hinawakan ni Mungjung ang kanyang espada, na kumikinang ngayon sa isang buhay na asol na aura. Tingnan natin kung gaano kalayo mo akong masusundan. Ramdam ng ating bida ang nakakapagod na presyon na nagmumula kay Mungjung, kaya't ang katawan niya ay automatikong nanginginig. Peste, seryoso na siya ngayon. Ang ginintuan na liwanag ng dapit hapon ay dumaan sa mga bintana ng training room, nang biglang tumigil ang session sa boses ni Mungjung. Tapos na tayo sa araw na ito. Kinuskos niya ang kanyang ulo ng may pagkamahihiyang, puno ng paumanhin. Pasensya na. Tumingin si Mungjung sa ating bida, na ngayon ay ganap na pagod at nakaluhod sa lupa, na babalot ng pawis at dumi. Bahagyang nagkunot ang noo ni Mungjung. Mukhang medyo lamabis ako sa session. Ngunit ngumiti lang ang ating bida ng pagod at sumagot, ayos lang. Ganito talaga ang totoong training. Pagkatapos, isang kamay ang ini-extend patungo sa kanya, at ang boses ni Mungjung ay malumanay, Farah.
Hinayla ni Mungjung ang ating bida at nagsabi, mukhang nakuha mo na rin ito ng kaunti. Dahil dito, mas nakatayo ang ating bida ng matatag. Salamat. Hindi ba't sinabi mo na ang mga katawan ng mga nasa leon mo bloodline ay hindi karaniwang matibay? Isang alon ng berdeng enerhiya ang damaloy mula sa kanyang katawan. Talaga nga, ang mga miyembro ng Sun Mo lineage ay mas matibay kaysa sa karamihan, mga litid na parang bakal ang tigas, mga kalamnaan na kumakalat at bumabalik tulad ng goma. Tiningnan ng ating bida ang kanyang kamay ng masinsinan. Isang katawan na kasing tibay nito ay lalakas lamang sa pamamagitan ng training. Hinigpitan niya ang kamao at tumingin kay Mungjung ng may matibay na ngiti. Kaya nga, kahit na gumagawa ng mga teknik na nagbibigay ng matinding strain sa katawan, kaya pa rin. Ang pagka-realize na iyon ang tumulong sa akin upang maunawaan kung saan nagsisimula ang tunay na mastery ng pundasyon. Tumawa si Mungjung at tumango. Tama, nakuha mo na ng maayos. Naimpluwensyahan mo pa nga ito sa mga teknik mo sa galaw. Kinuskos ng ating bida ang kanyang ulo ng may kahihiyan. Isang linggo ng matinding practice bago ko pa nakuha ito. Malayo pa ako. Nang marinig iyon, tumawa ng malumanay si Mungjung. Sinasabi mong nahuhuli ka. Karaniwan, ang pagbuo ng matibay na pundasyon ay tumatagal ng buwan. Magaling na ang ginagawa mo. Pinulot ni Mungjung ang kanyang panlabas na coat mula sa sahig at nagdagdag ng ngiti. Talaga, karapat-dapat kang purihin. Huwag kalimutan na dumaan sa klinika at magpagamot ng maayos sa mga sugat mo. Habang lumilingon si Mungjung upang umalis, bahagya niyang tinapik ang balikat ng ating bida. Sa susunod, magkikita tayo ulit sa parehong oras bukas. Tumugon ang ating bida ng may parehong seryosidad. Oo, sir. Plano ko pong balikan lahat ng natutunan ko ngayon. Nang lumabas si Mungjung at isinara ang pinto sa likod niya, iniwan niya ang isang huling paalala. Sige, pero huwag mong pilitin ang sarili mo ng sobra. Sa wakas, huminga ng malalim ang ating bida, parang may bigat na nawala mula sa kanyang mga balikat. Tumingin muli siya sa kanyang kamay at nag-isip, talagang ang pareho lang ang pakiramdam. Naalala niya ang bawat pagkakataon na isinagawa niya ang isang galaw sa mga basics ng Infinity. Isang sistema ng mga galaw na nakastructure sa walang katapusang pagbabago at pagiging fluid. Pagkatapos, ang kanyang mga isip ay napadpad sa kamakailang sparring session nila ni Mungjung. Ang mga pundasyong teknik ng pamilya namin ay nakabatay sa